4. Tatlo ang sugatan at mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Navotas kagabi. Nahirapan daw ang mga bumbero na marating ang lugar dahil makitid ang mga eskinita. Si Dante Perello, naka-alerto 24. Pasado alas 9 ng sumiklab ang nagngangalit at tila di pa aawat na sunog sa Miguel Street, North Bay Boulevard, Navotas City. Gawa sa mga light materials ang mahigit 200 bahay, kaya agad itong tinupok ng apoy. Mabilis ang naging pagkalat ng apoy kaya sa loob lamang ng halos 1 oras ay agad na itinaas ang alarma sa Task Force Alpha. Kaya halos lahat ng mga pamatay sunog sa buong Kamaynilaan nagpuntahan na rito para pagtulungang apulahin ang apoy. Halos walang naisalbang gamit ang may 250 pamilyang naninirahan dito. May gamit pa kami na iwan doon, marami pa. Tapos gamit na anak ko. Sa ngayon nga, yung gatas ng apo ko, buti nyo may pera ako, pinatakbo kasi ng gatas saka bote. Wala ho kaming gamit. Wala ho kaming nailigtas. 3 naman ang sugatan sa sunog kabilang ang isang fire volunteer na nabalian ng kaliwang binti matapos mahulog nang bumigay ang bubong na kanyang tinutuntungan at ang 2 nasunugan na nagtamo ng first-degree burn. Pasado alauna na nang ideklarang fire under control ang sunog. Aminado ang BFP na natagalan silang patayin ng sunog. Imagine, 100 meters away, magmula sa main road. At iskinita lang yung dinaanan ng ating mga firemen. So medyo malayo at kailangan namin ng mga mahabang hose para makarating dun sa fire scene. Ang lokal na pamahalaan ng Navotas nakahanda para mag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Doon sa mga naapektuhang pamilya, lilipat sila sa complex muna, doon sa barangay. At nakahanda na yung DSWD. Sa ngayon, prepare nila yung pagkain. So doon muna sila. Then syempre meron tayong nakahandang financial assistance. Faulty electrical wiring ang isa sa tinitingnang sanhi ng sunog. Dante Perello, naka-alerto 24. Ayon po sa mga otoridad, posibleng napabayaan kandila ang sanhi ng sunog na yan. Wala raw kasing kuryente sa bahay kung saan nagsimula ang apoy. Samantala, nagtungo na o pinuntahan na ng GMA Kapuso Foundation yung mga nasunugan. Nagatid po sila ng tulong at kabilang ang mga pagkain, kumot, damit, face mask, mga gamit pang kusina at mga gamit ng sanggol. May panibagong rollback sa LPG ang LPG Marketers Association. 50 sentimo kada kilo ang bawas presyo kaninang ating gabi. Katumbas mo ito ng 5 piso at 50 sentimo sa kada 11 kilong tangke ng LPG. Dahil dito, nasa 548.50 na lang ang kada tangke ng LPG. Ang rollback ay bunso daw ng pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Samantala, bumaba rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Piso at 50 sentimo ang bawas presyo ng Shell, Petron, Chevron at Sea Oil sa gasolina, diesel at kerosene. Ganito rin ang bawas presyo ng Total, Phoenix Petroleum at Jetty sa gasolina at sa diesel. Ay, naku mga kapuso, umaga pa lang napapanood nyo siya dito sa GMA sa unang hirit. At ngayon gabi na, nagbabalita pa rin siya mga kapuso, ang walang katulad na si Luan D. sa Chika Minute. Luan! Thanks, Mike. Aminado si Rian Ramos na kakaiba ang charisma ng bago niyang ka-love team na si Aljur Abrenica. Posible kayang mauwi sa totohanan ng kanilang tambalan. Makichika kay Lars Santiago. Mamaya nga may flight. Ilang buwan ding walang acting assignment si Rian Ramos. Nag-concentrate siya sa paggawa ng kanyang album na hindi pa rin tapos hanggang ngayon at sa mga endorsement. Si Rian na rin ang may gusto na wag munang gumawa ng soap opera pagkatapos ng Stairway to Heaven. Para mabuhay ulit yung excitement na gusto kong ilabas lahat sa isang project. Tapos, nung nakuha ko yung Romana Santa, syempre, eto na yon, dito ko ilalabas lahat. Working title pa lang ang Romana Santa ng primetime soap opera na gagawin ni Rian, kasama ang bagong leading man na si Aljur Abrenica. Excited ang aktres dahil may bago na naman siyang makakatambal at sa tingin daw niya, magiging maganda ang chemistry nila ni Aljur. Napapanood ko sila ni Chris sa TV, nakikita ko yung kakaibang charisma niya na if ever nakita ko sa ibang artista parang kay Chard. Yung ganong klaseng charisma na yung pagpasok sa room may dating talaga, ganon. Tsak na tsak ni Rian na sa pagkasama nila sa programa ni Aljur, malilink sila sa isa't isa.
Halos araw-araw daw silang magkakasama at tsak na magiging close kaya imposibleng walang lumabas sa mga chismis. Hindi rin naman inaalis ni Rian ang posibilidad na madala hanggang sa personal na buhay kung ano man ang maging kaugnayan nila ni Aljur sa istorya ng Romana Santa. Basta sa ngayon, gusto ko i-approach yung project na trabaho. Kung may mangyari sa labas ng trabaho, well, minsan nangyayari talaga yon, pag, 'di ba? Kasi kung kaya mong ipa-inlove yung sarili mo sa isang tao, minsan nadadala mo sa bahay. Minsan nga, kung iiyak ka sa isang eksena hanggang sa bahay, umiiyak ka pa rin eh. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Lovey Poe na-meet ang R&B star na si Usher. Abangan yan mamaya. Mel? Salamat, Luan. Nangako ang bagong hepe ng National Bureau of Investigation na si Magtanggol Gatdula na aarestuhin si Senador Panfilo Lacson sa oras na bumalik siya sa bansa. Si Gatdula po ay kaibigan, katunayan ay dating tauhan ni Lacson sa PAOK TF. Nakatutok si Jamie Santos. Good morning. This is Magtanggol Gatdula, not Panfilo Lacson. Ito ang bungad kanina ng bagong talagang director ng National Bureau of Investigation na si Magtanggol Gatdula sa turnover ceremonies na pinangunahan ni Justice Secretary Leila De Lima. Alam daw ni Gatdula na alam ng lahat na minsan silang naging malapit ni Senator Ping Lacson. Si Gatdula ay naging Deputy Chief for Administration ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK TF na nooy pinamumunuan ni Lacson. Pero tiyak ni Gatdula, di siya maiimpluwensyahan ng sinuman kahit ng dati niyang boss at kaibigan. The President and the Secretary have spoken. Who am I to go against their instructions? With more effort, we will do what is to be done, what is right, what is the rule of law. Uupo si Gatdula sa NBI sa panahong nawawala si Lacson. Isa sa mga akusado sa kontrobersyal na Dacer Corbito case na NBI ang humawak at nag-imbestiga. May warrant of arrest kay Lacson kaugnay sa kaso at sakaling maaresto o lumutang, NBI ang mangunguna sa operasyon. Tiwala naman ng Justice Secretary sa kakayahan ni Gatdula. There should be no let up in the tracking down because of that warrant of arrest. Nilinaw rin ni De Lima na binebereka pa nila ang mga surrender filler na mula umano kay Lacson. Kailangan daw siguraduhin muna kung sa senador talaga ito galing. Pagtitiyak ni Gatdula ano't ano man daw ang maging galaw sa kaso ng Dacer Corbito murder at sa paghahanap kay Lacson, mangingibabaw raw ang tungkulin niyang sinumpaan. The instructions to follow the rule of law will be done by all members of the Bureau. Sa press release na ipinalabas kahapon, tiniyak ng administrative officer ni Lacson na si retired Chief Inspector Ricardo Dandan na di gagamitin ng senador ang pagkakaibigan nila ni Gatdula para humingi ng pabor. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! UST Singers umukit ng kasaysayan matapos muling manalo sa isang kompetisyon sa Britanya. At matapos ang R&B King na si Usher, si Justin Bieber na ba ang susunod na bibisita sa Pilipinas? Tutok na dito sa 24 Oras.